guys, yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw naman ng linggo at araw ng ating pagsamba. Yan, naman ang nangyari ng mga nakaraang araw, dala ng bagyo ay yun nga ay dapat pa rin natin ipagpasalamat at dapat pa rin natin papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Alam ko naman po na ang lahat ay lagi nagpapasalamat, pero iba pa rin po talaga yung siya po ay atin pong napapurihan yan, at ating naawitan. Samahin po akong sumimba. God bless everyone. Magandang umaga sa inyo, maging sa mga kapatid ko na naririto, mga kapatid ko, Panginoon, na sa iba't ibang dako na galing, mga kapatid ko na patuloy na nagiging instrumento ng Panginoon upang maging sama-sama kami, Panginoon, nagkakaisa na sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, sa umaga ito, wala kami ibang sabot panalangin kung hindi ang kapaligayahan namin na sa mga kapatiran namin na wala po, Panginoon, sa papunta pa lamang kung paano po kami mga naririto na, Panginoon, na iyong pinaghingatan, gayon nga din, Panginoon, ang gawin mo sa kanila, Panginoon. Lord, muli maraming salamat, Panginoon. So umagang ito, nataglay namin ang lakas, taglay namin ang buhay, ang hininga na sa iyo nagmumula, Panginoon. Lord, muli sa lahat na gagamitin mo sa aming pagkapasimula hanggang sa pagtatapos, patuloy na ang papuri, ang marangal ay sa iyo namin ay galing, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon. Ipinawaksi at pinawasak namin, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway at ang patuloy na paghahari mo ang siyang maranasan sa loob at labas ng iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pinakamataas sa papuri pa sa salamat sa tamis sa mga Panginoong Jesus. Amen. Magpapatuloy po ang ating po. Dinalasin ko ng Panginoon. So, ang ating po mga kapatid, kabataan po ito, from bago po ako, kapatid na Kenneth A. Cruz Reyes, walang hanggang kapahusahan bunga ng pagkakasala. Ano ang pipiliin natin? Ano ang pipiliin ng mga kapatid? Muli, mga kapatid, ano yung dalawang mensahe? Sabi ko po, ito magiging sila. Ano ang dalawang mensahe ng awit ni Hari David sa awit 85 verse 6? Dalawang mahalagang mensahe. Una, ang sabi sa unang mensahe ng Panginoon sa awit 85 verse 6, bumangon sa pagkakasala. Ano po sabi sa 85 verse 6? Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. So, malinaw, ibangon mo kami. So, malinaw na mensahe, mga kapatid, bunga ng pagkakasala ay kahinaan. Tandaan natin, mga kapatid, ano ibig sabihin? Sa paulit-ulit na pagkakasala, sa paulit-ulit din natin mararanasan ang mga bagay na magpapahina at tatanggal ng ating kalakasan. Naunawaan niyo po, every time na tayo po ay gagawa ng mali, every time na tayo ay hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon, lagi din natin mararanasan yung pangihina. Diba po? Lagi natin mararanasan na para ba makapagod tayo. Gawa tayo ng gawa, pero walang nangyayari sa ating mga sarili. Tanong sa atin, mga kapatid, naranasan naman ninyo na dahil sa inyong hindi pagsunod sa Diyos, umarap kayo sa mga pagsubok na buwan ng inyong kahinaan ng kasalanan. Naranasan ninyo sa inyong buhay dahil sa inyong mga kasalanan, dumami sa pagsubok. Sino po dito ang dumaras sa pagsubok? So lahat tayo may pagsubok. Lahat tayo may pinagdadaanan. Ang tanong sa ating mga kapatid, yung ating mga pinagdadaanan ay pagsubok ng Diyos o bunga ng ating pagiging makasalanan? Kaya muli, mga kapatid, ano po siya sabi sa ating mga Panginoon? Gusto ba natin manatili na nanghihina at nawawala ng lakas?
sa pagkakamali at pagkakasala natin, naubos yung lakas na meron tayo. At ang sabi ng Diyos, dahil sa mahal kita, kaya kitang ibago. Kaya kong i-renew yung lakas na meron ka. Ang tanong sa atin, mga kapatid, handa ba tayong maging katulad ni Haring David na nananalangin ng pagbago at paglibay ng ating pananampalataya sa Diyos? Diba po? Napakalino, mga kapatid, na nais ni Haring David. Sabi ni Haring David, Lord, ang balak ko makasalanan. Kaya kailangan mo yung ibangon, kailangan mo yung ituwid, kailangan mo yung palakasin. Yun ay gusto ni Haring David. Ngayon sa atin ang pagbango sa pagkakansala at mamuhay taglay ang lakas sa pagmumula sa Diyos. Kailangan natin, mga kapatid, ilapit ang ating sarili sa Diyos. Kailangan kilalanin natin na, Lord, nagkamali ako, nagkasala ako, tulungan mo ako huwag nang maulit pa. Dahil muli, mga kapatid, kung hindi natin ilalapit ang ating sarili sa Diyos, yun at yun yung magiging buhay natin. Pagkakamali at pagkakasala, pagwawalang mahala sa Diyos, hindi bibigyan ng oras ang Diyos, hindi ipa-priority ang Diyos, yan ang magiging buhay natin. Kaya muli, mga kapatid, hingin natin sa Diyos na tayo ay ibangon sa pagkakasala at mamuhay tagay ang lakas na nagmumula sa Diyos. Muli, mga kapatid, tanong sa atin, kaya ba yan ng Diyos? Kaya ba kayong ibangon ng Diyos? Amen. Kaya ba tayong palakasin ng Diyos? Amen. So maniwala tayo, mga kapatid, na yung kabutihan, yung pagpakabuti ng ating sarili, kaya natin basta kasama natin ang Diyos. At lagi kong sinasabi, pag ating mga sarili lamang ang tinignan natin, hindi talaga natin kaya. Kaya sa ating mga kapatid, lagi natin isama ang ating Panginoon. Mas piliin na mabuhay kasama ang Diyos kaysa bagos mabuhay sa pagkakasala. Ano po? Halika po, matuto tayo na magpasalamat, magpuri at kilalanin ang Diyos. So malinaw, mga kapatid, na pagka hindi natin nagawa yung number 1, hindi natin magagawa itong ikalawa. Kaya malinaw na maging pundasyon natin na baguhin muna natin ang ating mga sarili upang magawa natin yung pagpupuri sa Diyos. Ano yung pagpupuri? Pagkilala at pagpapasalamat sa Diyos na may kagalahan. Ano kung sabi sa 85 verse 6, kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galang. So malinaw, mga kapatid, na mensahe sa atin, bungan ng pagkawalang sala ay mamumuhay na may pagpupuri sa Diyos. Ano po? Suko and worship, ano po? Bago magpasimula, bago tumayo sa unahan, maging sa presiding, maging sa pulpit, ano po? Ihanda ang sarili, humingi ng kapatawaran upang maging malinis sa harap ng Diyos, makapamuhay na may pagpupuri. Kaya ulit, mga kapatid, naisabihin sa atin, puno ng pagpupuri sa Diyos ang isang tao, busila at malinis ang puso. Ano po? Kung malinis ang ating mga puso, busila at nilalaman nito, magiging kapuri-puri at katanggap-tanggap tayo sa Diyos. At kabaligtaran niyan, mga kapatid, na kung hindi tayo pagpapalinis sa ating mga puso, hindi tayo magiging kapuri-puri at katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya paalala sa ating mga kapatid, mamuhay o mamumuhay ang tao na may pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos kung ang laman ng puso ito ay kabutihan at hindi bagos kamalian o kasalanan.
na Diyos. Kaya tandaan natin mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo ay nagkamali, kung tayo ay nagkasala, ang laman ng puso natin ngayon ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Iniisip natin na wala na, hindi na tayo mapatawarin ng Diyos. Ano pong sabi ng Diyos? Madaming biyayang oras at panahon ng Diyos upang bumangon sa pagkakasala at mamuhay